opinyon ng taong bayan eh. Kung ang rate, halimbawa lang, ito ay di umano totoo, yung kay Franco Mabanta ay 300 million. Paano pa kaya yung mainstream media? Diba? Loaded yan tanong mong yan, loaded yung observation mong yan. Pero sa pakiwari ko, these days, totoo yan. Nakakalungkot, pero yun ang labanan. Ang labanan ay pondo, in everything. Politika, media, basta may pondo ka, ahead ka, basta may pondo ka, taob ka. Ako nasasagot doon sa tanong mo. Oh, kasi may alam tayo eh. Ito ang SMNI na inalok eh. Totoo, nang malupit na malupit. Oh, siyempre, ang pinuno ng SMNI, hindi ang babaluktot pagdating sa prinsipyo. Kaya ngayon, lahat na lang. Suspend, freeze. Kasi nga, hindi pumayag sa sobrang laking alok. Speaking of arrest, Attorney Trixie, kasi may isa na naman ding isang arrest na mukhang sumablay. Yung arrest ni Sir Jason na biglang hindi pala siya available. Ano yung, sabihin, ito ba yung pangkaraniwan na nagkakamali ang korte sa non-bailable? Imposible eh, kasi ang right is to bail. May karapatan to bail. May exception lang pagdating sa capital punishment. So, ibig sabihin, kung hindi capital punishment yung crime, presumed na may bail. So, kahit ano pang nakasulat dun sa warrant of arrest, bailable dapat yon kasi nasa batas. So, maiiral ang batas. So, acceptable ba yung dahilan ng court na nagkamali daw sa system ng PNP? Yun ang dahilan nila eh. Nagkamali daw sa system, kaya biglang lumabas na non-bailable yung ano. Hindi, ang tanong is, nagkaroon ba ng effect yung pagkakamali na yon? So, nung dinitain siya, with the understanding ba na hindi siya pwedeng magpa-process ng bail niya? So, kung naantala yung kanyang bail dahil dun sa pagkakamali na yon, may mananagot dapat. Meron kasi may court eh, during the weekends eh. Di ba Oo, meron ng merong bail on court? duty. May on duty. na So, judge hindi siya nakapag-bail dahil nga he has to ask yung court na nag-issue ng warrant na bakit non-bail to? No bail tong in-issue nyo sa akin. So, parang ang dating, gusto lang siyang patagalin doon at antayin niya magbukas yung court na nag-issue. Kasi may court naman na open na eh during the weekend, di ba? Papasok Holiday na yun dyan. eh. Oh, papasok Yung May na one dyan. holiday. Yung bakit before a holiday siya inaresto. Yun ang malicious. So makikita mo na ano diyan na doon magkakadiskitahan. Not so much doon sa error pero inaresto siya at a time na hindi niya Thursday maki-question. night. Oo, hindi niya maki-question yung bail niya over the weekend kahit may on duty na judge. Gabi pa May nangyari yun. administrative liabilities yun. Ma'am Malu, do you think ito ay parang merong pinapahiwatig sa mga Oo, bumabatikos? definitely. May pinapahiwatig doon sa mga nagsasalita, nag-iisip na katulad ni Jason sa may pinapahiwatig na hindi ka basta-basta pwede maglabas ng dokumento kahit alam nating batikang journalist si Jason siya. At pangatlo, yung arestuhin ka ng gabi na the following day is a holiday. Talagang Long weekend. pinapakita, talagang pinapakita yung intent nila na kung gaganyan ka, ito yung gagawin namin sa'yo. Ito, attorney. Alam ni Attorney Matibag, mali yung non-bailable doon. Ano man dapat reaction? Sundin mo abogado siya, kahit mali? O ipapatupad mo? O alam mo nang mali, gagawin mo pa rin? Anong sinadya dapat nila. reaction? O sinadya. Tingin ko dyan is, napagsamantalahan nila talaga yung error. So, imposibleng hindi nila alam na bailable yon. At maliwanag sa abogado na magka-typo yun. Kasi nga, hindi naman capital punishment yung pag-aaresto kay Sir J. Ano ba yan? Article 154, di ba? Violation ng Article 154, ang penalty niya 1 month and 1 day to 6 months. So talagang bailable, di siya capital punishment. So it is something that he should have known. Hindi dapat siya gumawa ng hakbang na makakaapekto sa karapatan ng tao na inaresto. So pwedeng magsampa ng kaso
Itong si Sir J laban dito kay Atty. Matibago doon sa arresting or yung sa judge na nag-issue nitong maling Kung totoong naantala siya sa pag-file ng kanyang bail, then oo, meron siyang Both. may naapektuhan na yung kanyang karapatan. Tsaka ano masasabi niyo doon, ma'am, sa nag-sorry yung judge eh? Nag-sorry yung judge sa pagkakamali daw nila. Ano pong masasabi niyo doon? Admission na nagkamali talaga sila. Ano yun, ma'am? May parusa ba siya sa nagawa niya yun? May administrative yun, oo. So, pero titingnan natin, yung judge, well, ultimately yung judge ang may blame. Kasi kahit sabihin pa niya na yung clerk of court niya yung nagkamali, syempre siya yung pumipirma niyan eh. So kahit paano, meron siya talagang Pwede bang pananagutan. grounds for Grounds for disbarment, yung mga ganitong error? Hindi ko alam kung magiging gano'n. May disciplinary action for judges. So pwedeng i-question dun sa court administrator ng Supreme Court. Ito, Ma'am Malu, natanong ko sa inyo kanina to off the cam yung Off the cam pala, bakit i-on cam mo? paano malaman din ng tao? Ito naman safe naman. Oo. Bakit Hindi safe dapat? ayos ba safe? Sige na nga. Bakit itong mga media, di ba, galit na galit sila sa mga yung pinipigilan yung press freedom. Ito si Jason, alam naman natin nagtrabaho ito doon sa mga malalaking network. Pero hindi man lang nilang sinuportahan at kitang-kita naman nilang mali. Ano sa tingin nyo? Ba't ganun yung mga ibang media? Alam mo, basta Duterte ka, galit ang mainstream media. Whether nag-explain ka ng tama o sinususugan mo yung isang pananaw na para sa mga Duterte o binabatikos mo yung anti-Duterte, klarado na yung hati sa atin sa bayan natin. May hati sa politika, may hati sa media, sa mainstream media. Kung titingnan nyo, yung frequency ng report kay Congressman Ridon mas mataas kaysa sa coverage ng oral arguments sa Supreme Court. So makikita mo yung bias. Meron ring pag binilang mo yung ilang Duterte sa isang column, doon, the more Duterte you say, the more anti yung pahayagan na yon. The more Duterte you say sa isang early news, the more anti yon. So makikita mo ang mainstream media, meron namang way to check on them. Talagang hindi pabor kay Duterte. Pero you think dahil lang bias sila o because they are paid? Well, pareho na siguro yan. May isang aspeto na nabayaran, may isang aspeto na yung mga nag-aari ng media sa atin, talagang mga oligarko. At ang pangatlo, talagang ayaw nila sa Duterte. Kasi kung patas ang laban, hindi mo makikita yung kinukuyog ang ating Vice Presidente. Kaya ako sinasabing kinukuyog kasi may 32 million mandate ito. The highest in political campaign history, the highest for a Vice President. Pero sineset aside nila yung 32 million at sige ng banat. Bakit? Dahil sa 2028. Ayun. Kaya nga, Ito muna, follow up ko lang. Sundan na natin doon. Ito kasi medyo matinding tanong to. Nung panahon ng ni Sec Martin, sa PCO, tayo noon. Nawala yung yung pondo ng kartel sa Malacanang. Oo. Nung kayo naging secretary, nakita niyo po ba na bumalik ito? Wala nung time namin Kasi unang-una, di ba turnover nag-transition from Duterte to Marcos. So, ang na-inherit ko, lahat pa rin. Same policies, same budget, same lahat from the Duterte administration. Transitioning pa. Yung talagang pagbabago, makikita mo na the year after, or actually the year after, 2 years after. 23. Kasi yung budget ng 2023, Duterte pa yun Konti lang yung napadagdag ko. So doon mo lang makikita after that, 2024. Yun, that's a Marcos budget. Kaya tingnan mo, daming nangyari noong 2024. Doon na bumait, okay. Kaya nga ito naisip lang Itong ang sinasabi ng opinion ng taong bayan Kung ang rate
halimbawa lang, ito'y di umano totoo, yung kay Franco Mabanta ay 300 million. Paano pa kaya yung mainstream media? Diba? Loaded yan tanong mong yan, loaded yung observation mong yan. Pero sa pakiwari ko, these days, totoo yan. Nakakalungkot, pero yun ang labanan. Ang labanan ay pondo, in everything. Politika, media, basta may pondo ka, ahead ka, basta may pondo ka, taob ka. Ako nasasagot doon sa tanong mo. Oh, kasi may alam tayo eh. Ito ang SMNI na inalok eh. Totoo, nang malupit na malupit. Oh, siyempre, ang pinuno ng SMNI, hindi ang babaluktot pagdating sa prinsipyo. Kaya ngayon, lahat na lang. Suspend, freeze. Kasi nga, hindi pumayag sa sobrang laking alok. Kaya duduktuhan ko yan. Balik natin kay Claire Castro. Sa PCO, ilang beses nagpalit-palit ng spokesperson. 5. Si Claire Castro lang ang tumagal. Ano ang ginagawa ni Claire Castro ngayon na sa tingin nyo hindi kayang gawin ng mga nakaraan? O sa akin, bumabanat siya. Sinasabi niya yung Duterte. Siya yung attack dog. Walang hiya, ganun. No? Oh, siya yung attack Ayop, dog na parang na tumatayo sa... Alam mo yan, oh. Nandyan ang Malacanang Palace, nandyan ang flag ng PCO, nandyan ang flag ng Pilipinas. That should never happen. Kasi sa White House, kahit tinitira mo, may certain demeanor at respect pa yung spokes. Ito, by default, kaya siya tumagal. Kaya niyang tirahin. Yung hinahanap yung, si Duterte daw, bastos. Wala nang bastos dito, pero may isang bastos na kayang tumira. Siya yon. So ang sabi nila po, mga professional, this is how professional work. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa nila is professionalism? No, definitely not. It is a shame to communication experts. It's a shame for strategic comms people because she is institutionalizing lies in a presidential podium.